Wala pa nga 1 million yung iba. I think yung iba parang wala pang 500,000, Senator. Pero yun nga, makikita mo yung sabi ng iba yung desperation daw sa ganong klaseng amount. Sa tingin nyo ba, yung mga pa-press conference po nila nakakagain ng traction sa believability sa publiko? Ganito, no? I'm sure yung mga Duterte gusto silang paniwalaan kasi it favors or it falls into their narrative. Pero syempre yung mga anti-Duterte, hindi paniniwalaan yun. Yung mga moderates, nasira sila doon kasi bawat appearance sila, iba yung version. Di ba? Kaya nga, ito ngayon, magpa-file ulit ako ng kaso kasi alam nilang hindi totoo yan. Alam nilang hindi totoo yan, kaya kailangan magtanda. Hindi pwedeng hayaan na lang. Kita mo yung ginawa nilang latest. Como si Senator Loren, ikakampi na nila, tinanggal. Pero si Senator Cheese na lumipat, nilagay. Kumbaga, ano na absurd na It's comical yung ginagawa. But ano sila? Pwede natin sabihin 18 na destabilizers. Destabilizers po agad. Yeah. May binanggit din po si Senator Ping Lacson na may mga ramblings na raw sa service. Mayroon ho ba kayo na pipick up ng mga ganyan? Meron, pero muted pa ito, no? Compared to nung bago kami lumabas, mas mabigat yung yung mga issues noon, tsaka yung grumblings noon, mabigat kasi internal Mababa sweldo, sira-sira yung mga gamit, so very personal. So ito, nakikita lang is itong kaguluhan na ginagawa nitong paksyon nila Cayetano, tapos itong mga 18 na ito, bodyguards na ito, yung iba rito kabaro nila, pero yung iba dito nag-trainee lang. Yung iba hindi nga sundalo, may dalawa yata hindi sundalo at all. Tapos yung iba nag-awol, ilang buwan pa lang serbisyo. Then meron isa pa nga na-assign siya sa UN Peacekeeping Force na habang nandoon siya, binenta niya yung rations. Kaya siya natanggal sa serbisyo. So ganun yung kalidad nitong mga taong ito. Kaya and yet they're being projected as heroes. Pero ganito, no? Yung ginawa namin noong 2003, we were living in relative comfort. May career kami, safety ng pamilya, lahat. We went out of our comfort zones para maging whistleblowers. Nilabas namin yung corruption sa sandatahan. Itong mga to, hindi. Nung sumisweldo sila at ginagawa nila yan, siniklaim nila yan, sinasabi nila, kung talagang karumal-dumal yun, dapat doon ka pa lang nag-whistleblower. Di ba? Assuming totoo yan. Tapos, pero ngayon, nandito ka na, wala ka ng sweldo, tapos by chance, ginagawa nyo ito out of the goodness of your heart. Tapos, meron kayong handler, pinaparada kayo kung saan-saan. Napaka-obvious na staged ito at scripted. At yung nagtatanong sa kanila, mukhang mas alam pa yung dapat ilang sabihin kaysa sa kanila mismo. Yung abogado mismo nagpapaliwanag, saka makakita niya. Baka yung senador pa mismo nagpapaliwanag din. Yun, oo. Kaya nga, kung masubject ito sa cross-examination or yung tactical interrogation, isa-isa mabubutasan. Kaya nga ayaw nila, di ba, nung sinumpin na sila sa NBI, o sabihin yung istorya nyo dito, ayaw ipaharap ni Baligod. Tapos, nung May 6 na naggumawa ng individual affidavit, gustong pambawiin at re-reviewin daw. So talagang, all the signs are there na gawa-gawa nila ito. Pero, Senator, medyo delikado rin po yung unrelated po, pero kung totoo na may rumblings nga daw sa service, sa iba-ibang ranks ng militar, meron maaari mag-exploit ng galit na yon. Pero ibig sabihin ba, Senator,
yung mga issue, ilang issues sa pinaglalaban nyo noon, internally, hindi pa rin nasa-solve hanggang ngayon. Marami nang nasob. Unang-una yung corruption within the AFP, yung favoritism sa promotion, tapos yung lumang equipment. Lahat yun na-solve na eh. At gabing taas na ng sweldo ng sandatahang lakas. Kulang pa rin sa mga pangangailangan, but relatively dun sa ibang government employees, medyo mataas na yun. O naipasa natin yung AFP Modernization Law, kaya bago na yung mga gamit. Tapos, hindi lang yon, yung na-professionalize na yung ranks. Ngayon, yung promotion system, yung talagang merit-based. So, majority of the basic or grave problems ng AFP noon, na-solve na. Pero at least wala na yung mga butas sa mga combat boats. Wala na yun. Mga ganyan. Wala na yun. So ngayon, ang pinakang magiging source ng mga ganyang mga grievances, matitrace mo pa rin dun sa loyalty nila, personal loyalties. May mga maka-Duterte na mga officers na yun yung mga nagre-reklamo. Yun yung nagre-reklamo. Nung panahon ninyo at least, merong isang malinaw na target ng inyong discontent. Pero ngayon, posibleng, paano ba to? Meron ho bang, kung kayo po young officer ngayon, kunyari at sigurado ako may mga ilang grupo pa rin po dyan at hindi po mawawala siguro yan. Malinaw ba sa kanila kung sino yung dapat nilang paglaanan, let's say, ng puot nila? Ganito yung difference. No? Nung panahon namin, Lord, walang social media no. Yes. So, you need to personally interact para magkaroon kayo ng makapag-organisa kayo. Ngayon, sa social media, they can voice out their opinions, so may mga chat groups. Mas expressive sila. Pero kung nakapag-organisa na sila, the same way na yung sa amin, hindi pa naman umabot sa ganun. Doon pa lang sa mga reklamo. So yung mga maka-Duterte, magre-reklamo sila about other things, but basically, maka-Duterte lang sila. Ayaw nila kay President Marcos. But still, despite that, sumusunod pa rin sila sa chain of command. Nagve-ventilate lang. Ngayon yung sinasabi mong maaaring may mag-take advantage ito, yun ang danger dito. So, pagka merong mag-agitate, tapos magkaroon ng political impasse, pwede yon, may window of opportunity. But, it takes a lot, hindi madali magrebelde. Alam nila yan. Pagka dumungaw sila at tumawid sila doon sa linya na yon, makukulong ka na. Sira na yung karir mo. Ngayon, kung hindi ka sigurado, just stay in your lane. Follow the chain of command at you have to assume na yung mga superior, yung AP leadership, ay alam nila yung kanilang ginagawa at alam nila kung ano yung nararapat, which is to follow duly constituted authorities. Pero you can't help it minsan, Senator, pag ang lakas ng influence sa social media, minsan may mga kawani ng kapulisan, kasundulan na sila mismo nagbe-video, nag-Facebook video at nag-express ang kanilang mga sentimento. Pero at least may ventilation sa ganun, hindi siguro noon medyo delikado or maybe it's the other way around. Pero meron ho ba kayong intel na nakuha? Baka lang po, pwede kayo mag-share. Regarding dito sa threat sa Senado at sa June 12 na posible daw na may mangyayari sa Malacanang. Meron po tayong nahagip na impormasyon na may mga nagpaplano. Basically, ito yung kampo nila Duterte. Tapos may mga kasama sila na iba't ibang mga puwersa. Doon sa hanay ng military, active, wala. Pero doon sa mga retirado, marami. Yun yung mga aktibo. At kung yun lang naman, yung mga retirado lang, Opo. hanggang ganun lang naman yun. Nagbe-ventilate lang sila na. Opo. May mga nagsusubok mag-recruit, pero wala pa silang nare-recruit as far as we know na enough to tip the balance. But they will try. Ang aming impormasyon ay naghahanap sila ng
political trigger. Last week, gusto nila, in-expect nila yung paglabas daw ng 18, ay magkakos ng outrage para lumabas yung mga tao. So artificial siya eh. Pero dun sa echo chamber nila, sila galit na sila. Akala nila dun sa real world, outside their echo chamber, ganun din yung sentimento. Eh hindi, di ba? So medyo nilangaw. Parang napaka-delusional nun, ha, Oo, Senator? yes. Pero yung echo chamber effect kasi, Kanilang susyon ngayong araw ang petisyong inihain ng gurong si John Barry Tayam laban kina Senador Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano at Loren Ligarda. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, pinawalang bisa ang petisyon dahil sa kawalan ng legal standing o karapatan ni Tayam para maghain ng petisyon sa korte. Sabi ng Supreme Court, nabigo si Tayam na ipakita na siya ay nagtamo ng direktang pinsala sa mga aksyon ng Senado na kanyang kino-question. Hiniling ni Tayam sa Korte Suprema na ideklarang isang valid quorum ang presensya ng 12 senador sa sesyon noong June 3. Ayon naman kay Tayam, pag-aaralan niya ang susunod na hakbang. Hinihintay din niya ang PDP laban na maghahain ng aksyon dahil sila anya ang unang nagsabi na magpa-file ng kaso sa Supreme Court. Sinabi na rin noong Lunes ni Senator Alan Peter Cayetano na hihintay nila ang grupo ni Senator Sherwin Gatchalian na magtungo sa korte. Binigyang din ito kung Mga kapatid, hanggang magnitude 8.2 na lindol daw ang posibleng magpayanig sa 6 na active trenches sa Pilipinas. Alam nyo ba kung ano ang pinakamalalim sa Pilipinas? Cotabato Trench, Philippine Trench, or Manila Trench? Isa-isahin po natin. Simulan natin sa Cotabato Trench. Pagwawasto lamang po mga kapatid, may lalim po itong aabot sa 5,700 meters o halos 6 na kilometro. Ito nga ang fault system na gumalaw, kaya nilindol ang Mindanao nitong Lunes. At hindi po Cotabato Trench ang pinakamalalim. So ano ang mas malalim? Manila Trench or Philippine Trench? Ito na nga, ang aktibong Manila Trench na nakapwesto sa western coast ng Luzon at Mindoro ay may lalim na 5,400 meters. Opo mga kapatid, mas malalim pa ang Cotabato Trench kaysa sa Manila Trench. Ito pong matindi. Yung pinagsamang Manila at Cotabato Trench, lumamang lang ng kaunti ang lalim sa Philippine Trench. Umaabot po ito sa 10,540 meters. Grabe! Kumbaga, lalamunin nito ng buo ang Mount Everest. Usapang lalim pa lang po yan ha, kung usapang haba naman. E mula silangang Luzon hanggang timog silangang Mindanao, ang haba ng Philippine Trench. Umaabot yan sa 1,320 kilometers. At ayon pa nga sa ilang pag-aaral, ay posibleng umabot pa sa 1,800 kilometers. Sa kabuuan, 6 ang dambuhalang trench sa Pilipinas. Idagdag pa po riyan ang East Luzon Trough or Trench, Negros Trench at Sulu Trench.